Palakpakan po natin si Jesus. Yun pong the best na palakpak para kay Lord. Okay, kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, paganda ng paganda, pagwapo ng pagwapo, payaman ng payaman. Praise God. Makikibuhay po ng ilaw para makita ko naman yung mga payaman ng payaman, pabuti ng pabuti, paayos ng paayos. Okay. Ayan. Praise God. Hindi nyo po ako nakita last Sunday kasi sabi nga po ni Reb Milo, kami po'y nagpunta ng Ukraine. Ayan. Ayaw ko kung saan kinuha ni Reb Milo yun. Anyway, si Pastor po ay nagbakasyon dahil sumobrang pogi po ay lumaki ang pisngi. Nagka-mumps po ako. Pero magaling na po ako at ako po ay hindi na makakahawa. So, wala nang dapat ipag-alala. Yung anak ko po ay chubby chicks lang talaga yun. Baka akala nyo may moms. Okay. Ang relationships po ay regalo. Okay. Doon po sa iba, makikisilent po ng phone ninyo, ha? Yung phone ko po ay tawag doon, ina-airplane mode ko. Tapos pinapatay kong wifi, talaga, sure, na hindi tutunog. Kasi sira na yung sa silent. Alam niyo yung mga sakit ng iPhone, nasisira yung sa silent. Anyway, para po doon sa hindi naman sira ang phone, makiki-silent po. Okay. Yan po mga relationships natin ay regalo ng Diyos sa atin. Amen po ba? Pwede ba sabihin mo dyan sa iyong katabi, yung mga relationships ay regalo ng Diyos sa atin? Ayan. Nasaan kaya yung iba? Umaaga lang talaga tayo nag-start. Ano mang klaseng relasyon, yan po yung regalo ng Diyos. Yan man po ay relasyon mo sa iyong pamilya, relasyon mo sa iyong community, relationship mo sa iyong trabaho, sa ministry, sa church. Marami pa. Yung iba ay yung iyong romantic relationship. At may sasabihin po ako sa inyo, alam nyo ba, that God wants us to enjoy the people in our lives. Yan. Sabi ko, God wants us to enjoy the people in our lives. Gusto po ni Lord na hindi mo lamang makita at makasama yang mga mahal mo sa buhay. Gusto niyang ma-enjoy mo pa sila. Okay? Kasi yung iba, narinig na nga, kasama ko, oo. Pero are you enjoying them? Are you enjoying them? Diba? Can you see them as blessings or hirap na hirap ka na? Diba? Ngayon, pag-uusapan natin ito. At sa biyaya po ng Diyos ay tuturuan niya tayo how to enjoy the people in our lives more. At ang title po ng i-share ko sa inyo ay How to Enjoy the People in Your Life More. Let's pray. Lord, salamat po sa biyaya na makapag-Sunday service. Salamat po, Lord, dahil ito po'y biyaya niyo yung maging available kami, yung kakayanan, yung kagustuhan, yung kalakasan ng pangangatawan, yung kalusugan, at yung provision. Salamat, Lord, dahil ang lahat ng ito ay biyaya mo, kaya kami po ay naka-attend. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O God. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. And thank you, O Lord, for the grace of forgiveness. And today, Lord, we pray, turuan niyo po kami, samahan niyo po kami,
hayaan niyo, Lord, na ma-reveal pa po sa amin na ito talaga ang kalooban mo, na mas lalo pa po naming ma-enjoy ang mga buhay ng mga taong binigay, pinadala mo sa amin. Salamat, Lord. And I am declaring your complete victory alone, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord, maging yung mga nagjo-join sa amin through FB Live. And thank you so much, Father, for greater things you will do today. We entrust and dedicate to you this service. Be blessed, O God. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody say Amen. Okay. Praise God. Sabi ko nga sa inyo, kalooban po ng Diyos na ma-enjoy natin more ang ating mga mahal sa buhay. Okay? So think of a person na malapit sa iyo. It could be your parents, it could be your spouse, it could be your brother or sister, or it could be your friends, it could be your workmates, it could be your special someone, it could be your someone na ginagamit ni Lord to make you happy. Alam nyo, gusto po ng Diyos na mas ma-enjoy nyo pa ang buhay nila. Sa Book of Philippians po, si Paul po ay nag-model ng 4 na bagay para from him ay matuto tayo or makita natin how to find joy in our relationships. Diba? Yes, tama po ang pagkarinig ninyo. Yan pong kagalakan sa bawat relasyong meron tayo, yan ay hinahanap. Yan ay wino-work out. Yan ay hinihingi. Bakit? Kasi napakadali po para sa ating mga tao na makita ang problema in every relationship rather than makita how blessed we are because we are surrounded with people like them. Mas madaling makita na tamad ang asawa kaysa ma-appreciate na may asawa ka kasi yung iba wala. Diba? Mas madaling mapansin na matigas ang ulo ng anak kaysa yung ma-appreciate na may anak kasi yung iba wala. Mas madaling makita na pasaway ang kapatid kaysa dun sa makitang thankful ka sana dahil may kapatid ka, yung iba wala. Kaya nga po, pinapaalala ng Bible sa atin ngayon how blessed we are because we are surrounded with people whom we called loved ones. So kung katabi mo yung isa sa kapamilya mo, pwede bang sabihin mo, nagpapasalamat ako kay Lord sa buhay mo. Ayan. Tapos pwede ba sabihin mo naman, I appreciate you. Di ba? How to appreciate someone? How to appreciate someone? Kasi marami pong tao, we know how to depreciate people. You know what is depreciation? Diba? Sabi nila, pag bumili ka ng isang item o isang produkto or whatsoever, talagang laging yan, merong depreciation, nagde-depreciate, bumababa ang value. And how to depreciate people? Believe me, ang galing-galing natin dyan. Ang galing-galing nating magpababa ng value ng tao. Effort na sa pagkanta, sasabihin mo, ay, ang pangit ng boses. Diba? Effort na sa pagporma, sasabihin mo, ay, baduy. Effort na yung tao doing his or her best, pero we always tend to look at how to depreciate them rather to appreciate them. And sadly, yan ay worse na nangyayari inside the family. Yan ang nakakalungkot. Kaya nga maraming tao na parte ng isang pamilya are looking for people that will appreciate them. Kaya wag ka nang magtataka kung may mga anak na mas gusto pang sumama sa barkada kaysa sumama sa pamilya. Because they are longing for appreciation. Alam niyo, masama pala nagkakabeke masyadong naano sa English. Kasi yung mga gustong gumaling sa English, maghanap kayo ng may beke.
Joke lang yan. Ano? Pero, mahirap kasi, masakit kasi lalo pag Tagalog no? Hindi kagaya pag English, parang, wow. Pero may talab din. Di ba? Kaya po ngayon, sa biyaya ng Diyos, tuturuan tayo paano ba mas ma-appreciate pa, mas ma-enjoy mo pa ang buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Okay? Number 1, be grateful for the good in people. Ayan. Hoy, katagal kong inihingi ng tulong sa aking asawa. Mahal, paano ko gari pababawin? Yung madaling maiintindihan. Oh, di kang gaya, hanggang mamaya, bumalik na rin kami diyan. I-expound ko na lang daw. O so, ano ibig sabihin yan? Be grateful for the good in people. Ayan. Sabi, kung gusto daw nating ma-enjoy ang buhay ng ating mga mahal sa buhay, ng mga tao nakapaligid sa atin, ipagpasalamat daw natin ang buhay nila. Sino nag-a-agree doon? Ulitin ko. Ang sabi po ng marami, kung gusto daw nating mas ma-enjoy pa ang buhay ng mga taong nakapaligid sa atin, ipagpasalamat daw natin ang buhay nila. Sino nag-a-agree doon? Amen. Oh. Pag sinabi pong ipagpasalamat ang buhay nila, it includes everything about them. It includes their, sabi nga doon sa kanta all their curves and all their edges. Diba? Ibig sabihin, lahat ng toyo, lahat ng topak, lahat ng pati hindi maganda kasama. And let's be honest, nagpapasalamat ka ba talaga sa katamaran ng asawa mo? Hello? Nagpapasalamat ka ba talaga sa katoyohan ng misis mo o ng mister mo? Yung mga tipong, yung babae, parang adobo, kulang pag walang toyo. O, di ba? Hoy, pastor, hindi ha, masyado ka naman. Ikaw masyado kang bias. Ang lalaki, gayon din. Malala pa nga, minsan. Ano? Di ba? Naipagpapasalamat mo ba yan? Yung katigasan ng ulo ng anak mo, pinagpapasalamat mo, oy Lord, naku, salamat po Lord, talagang ako'y blessed na blessed dahil ang aking anak napakatigas ng ulo, salamat po Panginoon. May ganyan ba? O yung mga tipong nag-treat ka sa mga katrabaho mo, mga boss, mga paregoy, tara, treat ko kayo, Yaki Mix. Talaga? Anong meron? Nakapagalitan ako ni boss na naman. Treat ko kayo. Ako, let's celebrate dahil lagi na lang ako pinapagalitan ni boss. Nagiging thankful ka pa talaga sa ganon? So, mapapansin niyo, yung paniniwala natin na mas ma-appreciate natin ng mga tao sa paligid natin kapag pinagpapasalamat natin ang buhay nila, ay parang hindi akma. Hello? Nariyan pa kayo? Diba? So, let's be specific. Anong ipagpapasalamat mo? Ipagpasalamat mo yung mabubuting patungkol sa kanila. Yun ang ibig sabihin ng be grateful for the good in people. Ang ipagpasalamat mo, yung good. Hello? Sabi po ni Paul, sa Philippians chapter 1 verse 3, sabi niya sa letter niya sa Church of Philippi, ayan, I thank my God for all the memories I have of you. Yun. Ano sabi ni Paul? Ipinagpapasalamat daw niya lahat ng mga naaalala niya, lahat ng memories na na-develop niya with the Philippi Church. Okay? So parang okay, ang dating sa atin yan, okay, pero kung aalamin natin yung setting, aalamin natin yung setup, ano ba ang nangyari kay Paul in the Church of Philippi? Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nagbasa po tayo ng Bible, alamin natin para mas lalong may dating. Okay, ano ang nangyari kay Paul sa Philippi? Actually, Paul focused on the good memories instead of the bad ones. Hindi naman po kasi talaga lahat ng nangyari kay Paul sa Church of Philippi ay good memories. Meron din namang bad ones, pero nag-focus siya sa good memories. Diba? The same thing is true sa atin. Sa mga kasama natin, sa pamilya, sa trabaho, o kahit sa life group, may good times and bad times. But let's focus on the good times, kagaya ng ginagawa
ginawa ni Paul. Nagkikwento po ako sa inyo. Meron pong mag-asawang celebrate ng 50th wedding anniversary. Ayan. Ano sinelebrate ng mag-asawa? 50th wedding anniversary. Kagaling, ano? So, habang nagkalagitnaan ng celebration, napansin po nung babae na yung husband niya ay umiiyak. Teary-eye, tapos tumutulo na talaga, umiiyak. Siyempre, natouch yung babae. So, tinanong niya yung asawa niya, sabi niya, "Mahal, bakit ka umiiyak? Naaalala mo ba yung mga pinagdaanan natin?" Sabi ng babae. Sabi ng asawang lalaki, "Hindi. Naalala ko kasi nung bago tayo ikasal." Ano yun? Ano yun? Kwento mo naman sa akin. Hindi ko alam yun Ano yun? Bago kasi tayo ikasal, tinutukan ako ng tatay mo ng shotgun. Tapos ang sabi niya, "Pakakasalan mo ang anak ko o kung hindi, ipapakulong kita ng hanggang 50 taong. O tas sabi nung babae, "Ha? Ganun ba nangyari? Yun ang kaya ka naiyak?" Sabi nung lalaki, "Huwag ka mag-alala, mahal. Tears of joy ito. Kasi sa wakas, lalaya na ako. Bukas, malaya na ako." Walastik. Ano? Alam niyo yung, anong lesson? Wala lang. Hindi natatawa yung mga youth. Ano? Okay, eto ang lesson. Nakakalungkot po na tumagal sila ng 50 years at di niya na-appreciate yung mga magagandang bagay, kaya nga they lasted for 50 years. Ang naaalala pa rin niya ay kung paano siyang tinutukan ng shotgun nung binianan niya. Diba? Kaya alam niyo yung mga bianan, blessing yan. Parang isa nag-amen. Sabi ko po, yung mga biyanan, blessing yan. Yan. Diba? Sino po rito yung meron ng picture ng biyanan niya sa wallet? Wala pa din? Aba, talagang wala pa rin Kalaki na ng aking pabuya sino yung meron kayong selfie, magbiyanan sa cellphone? Meron? Ayan. Isa Dalawa. I-work out ha. Okay. Mag-focus sa kung ano yung maganda sa kanila at ipagpasalamat iyon. Okay? Again, halos parehong setup pero ibang story. Meron din pong nag-celebrate naman ng kanilang 60th wedding anniversary. Ang galing. Ang prayer ko, biyayaan din kami ni Lord ng mag-asawa ng mga ganun. Yung magse-celebrate kami ng 50 years, 60 years, 70 years together. Diba? Sinong may gusto rin nun? Diba? Praise God. Pero hindi naman yung kagaya nung ending nung story kanina, ha? Wag naman ganyan. Nagkatutukan din ng shotgun. Ito pong kwentong to, iba naman. Meron pong reporter na amazed doon sa story ng mag-asawa, kaya tinanong niya. Noong nasolo niya yung tatay, yung lolo, sabi niya, "Tatay, lolo, ano pong sekreto ninyo? Bakit po kayo tumagal ng ganitong katagal at nagpapatuloy pang mag-asawa?" Ang sagot ng lalaki, "Kasi kahit kailan, di ko siya pinilit na magbago." Wow, di ba? Di ko siya pinilit na magbago, di ko siya binago. O di tataka yung reporter. Tinanong niya rin yung babae nung nasolo niya, "Nanay, ano pong sekreto ninyo ng tatay? Bakit kayo po'y nagtagal?" Sabi nung matandang babae, "Ganito, utoy. May kanyang ugali ang asawa ko. Hindi ko siya pinilit na mabago." Pareho ang sagot. Hindi nila pinilit na baguhin ang isa't isa. They appreciate yung bawat isa. At syempre, hindi naman nila ipinagdiriwang at pinagpapasalamat yung mga flaws o yung masasamang ugali. But they focus and thank God, naging grateful sila dun sa magagandang ugali, magagandang katangian ng partner nila. Okay? Kaya, kagaya rin ni Paul. Si Paul po kasi,
Ito ang naging experience niya talaga sa Church of Philippi. Mababasa niyo po yan sa Acts chapter 16. Hindi ko na nilagay, mahaba eh. Pero in Acts chapter 16, makikita ninyo kung ano ang nangyari kay Paul sa Philippi. Dumating po siya doon to share the gospel. Pero anong ginawa sa kanya? Siya po ay inaresto. Hinuli. Ikinulong po siya. Tapos siya po ay nilatigo. Tapos siya po ay ipinahiya sa harap ng maraming tao. At siya ay talagang pinatagal, talagang binuro sa kulungan. Oh. So napaka-pangit na nung experience niya doon. Tama ba? Sabi ko, pangit yung experience niya sa Philippi. Tama ba? Ano? Nung nakakulong siya, lumindol pa. Akala niyo maguguho ang kulungan. Akala niyo mamatay na siya daw. Napakasama talaga na experience niya daw. Di ba? At ang kahuli-hulihan niyang experience sa Church of Philippi ay ito. Noong talagang hindi nila mapatuloy na saktan, kahit earthquake, kahit yung mga pangyayari na nakita nilang iniingatan ni Lord, ayaw na lang nilang magkagulo because of Paul. So ano nangyari? Lumapit sa kanya yung mga officials ng bayang iyon at nakisuyo, "Please, Paul, umalis ka na dito. Parang awa mo na." Sama nung, di ba? Yung kararating mo lamang kararating mo lang halimbawa yung magjo-join ka ng life group niya, excited ka, life group. Tapos pagdating mo doon, nalaman kasi ng mga ka-life group mo nag-positive ka sa COVID. Tapos sasabihin sa iyo, "Please lang bro, umuwi ka na." Ano sabihin mo? "Magaling naman ako ha." "Sige na bro, parang awa mo na. Para lamang sa ikabubuti ng marami, umuwi ka na." Sama ng pakiramdam noon. Imagine nyo si Paul, wala naman siyang ibang hangarin, wala siyang ibang intensyon, kundi ipakilala si Jesus sa mga tao sa Philippi. Tapos ang pakisuyo sa kanya, "Please lang, umalis ka na. Nagkakagulo lang dito." Sakit. Pero tingnan nyo, first chapter ng kanyang letter to the Church of Philippi, verse 3, ano ang sabi? "Ako ay nagpapasalamat sa bawat good memories na meron ako kasama kayo." Grabe! Nasaan good memories doon? Di ba? Ang papangit nga nang nangyari eh. Pero hindi niya hin-highlight yun. Ang tiningnan ni Paul, the good memories. Okay? Ang hirap ng pinagdaanan ni Paul sa Church of Philippi, but he chose to focus on what he was grateful for. Okay? Kaya, be grateful dun sa mga good things. Matigas man ang ulo ng anak mo, pero kaya pala medyo matigas kasi siya'y matalino at nag-e-excel naman siya sa school, be grateful. Hindi naman talagang matigas ang ulo eh. Hindi lang kayo magkautak. Ano sabi ko? Hindi lang kayo magkautak. Laging sasabihin mo, bawal, wag kang magpagabi. Wag ka nang magpagabi. Mami, hanggang gabi nga ang pasok ko. Alay, basta, wag ka nang magpagabi. Gawan mo ng paraan. Papaano ga po? Mami, ako po ay sasama ha. Mag-outing po kami ng mga friends ko. Ha? Ay siya, sige. Okay lamang, overnight gayon? Opo. Siya, wag ka na nagpapagabi ha. Opo, umaga po ang uwi ko. Hindi kasi kayo magkautak. Hindi matigas ang ulo ng anak, baka hindi lang magkautak. Layo gap nyo eh. Diba? Tayo yung mga proud na proud dating may beeper. Sila ngayon, naka-smartphone. Paggamit sa atin, anak, paano gare? Diba? Mamay, ganun matututunan, tagal-tagal naman ay tinuro sa inyo yan. Ikaw baga every month binibili mo ko ng phone, hindi ko ngayon maaral. Nasisi pa, hindi pa naging thankful na every month binibilhan ng phone. Tingnan nyo nga naman tayong mga magulang, ano? Let's be thankful doon sa mga positive traits. Okay. Don't get me wrong.
Hindi ko po sinasabi rito na we will deny the hurts. Hindi ko po sinasabi rito na we will do excuse sa mga weaknesses nila. Or we will tolerate. No. Don't get me wrong. Hindi nang ibig ko sabihin. Hindi natin ito-tolerate ang mga kamalian. We will correct them pa rin. Hindi natin i-excuse yung mga kahinaan. Bagkus i-compliment pa rin natin. Tutulungan pa rin natin sila. At hindi natin itatanggi ang mga hurts. Andun yun. Nakakasakit naman talaga eh. Yung ikaw na trabaho sa bahay at ang iyong asawa nakahigat nagsisilpong. Masakit yun. Gusto mo na nga bumuka ang lupa, bumuka ang kama at lunukin na ang asawa mo. At iluwa na lang pag mabait na. Luluwa din naman. Pag umay na ang lupa. Di ba? Hindi natin itatanggi yun. Masakit yun. Ano? Pero why focus on those hurts? Why rely on that hurt? Why tambay or why lay down in that hurt when you can enjoy life with them? Life is so short. Life is so short. Di mo alam kung hanggang kailan mo kasama yung asawa mong tamad. Hindi mo alam kung hanggang kailan mo kasama yung kapatid mong maldita. Hindi mo alam kung hanggang kailan mo kasama yung anak mong marunong palagi sa iyo. Di mo alam kung hanggang kailan mo kasama yung magulang mong wala nang na-appreciate sa'yo. Pero hindi mo alam kung hanggang kailan mo sila kasama. So instead of focusing sa hurt, why enjoy them? And look at what is good at them. Hello? Remember, may mga bagay po na out of our control, hindi natin kayang baguhin. Hindi natin kayang baguhin. So, yung mga bagay na hindi natin kaya, give it to God. At yung kaya mo, do it. Isa sa kaya mo, church, isa sa kaya mo is to enjoy the life of your loved ones. Enjoy them habang andyan pa sila. Kung may nare-realize ka, pwede ba ipagpasalamat at palakpakan mo ngayon si Lord sa buhay ng mga mahal mo sa buhay? Okay. Closing prayer na tayo. Ayos na yung number 1. Tuloy na lang natin sa mga susunod na linggo. Na-hit na objective. Okay. May kikwento ako sa inyo bago mag-proceed ng number 2. May magkaibigan po na yung isa binata, yung isa may asawa. Nagkita sila, sabi nila. Sabi ng may asawa doon sa binata, "Pare, nangyari? Ba magka-40 na tayo? Binata ka pa rin? Wala kang nakikilala? Wala talaga? Wala nagpapatibok ng puso mo?" Sabi nung binata, "Meron naman, kakailan na eh." "O ano nangyari? Ba't di ka pa rin mag-aasawa?" "Ay, hindi nga nakakasundo ng aking ina. Tuwing ipapakilala ko sa amin, hindi nakakasundo ng aking ina." "Ay, gayong ga siya, titipan kita, Brad. Ha, garinay, makinig ka sa akin. Maghanap ka nung kapareho ng nanay mo para maka-vibes ng nanay mo." "O, gayong ga pa rin yun?" "Oh, sige, salamat sa tipan. Ako talaga, ikaw talaga yung hulog ng langit sa akin." "O, yan ha, sasabi ko sa inyo, yung hulog ng langit ha, huwag niyong tatanggapin yun." Ano ibig sabihin ng bakit nga wag tatanggapin yung hulog ng langit? Si Lucifer lang ang inihulog galing sa langit, ha? Kaya pag nasabihan ka ng hulog ng langit, huwag tatanggapin nyo. Padala ng langit, magaling pa. Okay? O, tuloy. After ilang years, nagkita uli yung dalawa. O, para yan, ha? Ano? May asawa ka na? Wala pa rin, pare. Ay, ano naman nangyari din sa kumpare ko, pare? Bakit? Hindi ka nakakita ng kagaya-kagaya ng iyong asawa, ng iyong ina? Inuubo. Sabi, "Nakakita ko, kagayang-kagaya ng aking ina, siyang-siya ng aking ina." "O, ano nangyari? Hindi pa rin nakasundo." "Kasundo nga, siyang-siya nga ng aking ina." "O, ano nangyari? Ba't di mo napangasawa pa rin?" "Ayaw ng aking tatay."
Number two. Number two. Uy, ako'y natutuwa. Ang bilis niya na mag-gets ng ng mga joke, ha? Thank you, Lord, sa buhay ni Red Milong nag-impart ng wisdom. Ang galing niyo nang mag-get ng joke, ha? Gets na agad, ha? Ang iniisip ko lang, baka yun ang matandaan ninyo. Tandaan niyo yung lesson, ha? Okay, number 2 na tayo. Yung mga hindi pa rin naintindihan yung joke at naglo-loading, tanong mo doon sa katabi mong tumawa. Pero malamang gets nyo na yun, yung hagalpak nyo, yung sabay-sabay eh. Number 2, practice positive praying. Para mas ma-enjoy mo palalo ang buhay ng iyong kapamilya, matuto kang mag-practice ng positive prayer. Ano ba ibig sabihin, Pastor, ang positive prayer? May negative prayer ba? Oo, hindi nga lang siya nagtatapos sa amen. Ano yung mga positive prayer? Ay, sana nga iki maghirap na't nang matuto ka sa buhay. Nakaw hari nga malugi ka riya at nang malaman mong tama ang sinasabi ko. At pag ikiglugi na at gaapang ka at lalapit ka sa akin, nasasabihin ko sa'yo, hirap. Hindi ka nakikinig eh. Sinasabi na sa'yo makinig ka sa iyong magulang. Hari nga makita mo ng tunay na ugali niyang iyong ipinagpalit sa aming damuhong niya. At nang malaman mo kapag kay hirap na sa ugali niyang pinili mo, saka mo sasabihin, inay, tatay, tama nga kayaw. Hello? Anong tawag doon? That's negative prayer. That's negative confession. Sabi ko nga sa inyo, minsan nagagawa natin yun, di lang tayo aware kasi nga, hindi siya makitang prayer dahil siya natatapos with Amen. Pero always remember, ang sabi ng Bible, life and death is in the power of our tongue. For what we confess, manifest. Kaya beware, ingatan. And actually, may dadagdag ako dyan, gustong-gusto ko. Sabi ni Reb Ito, inandan sa Rosario, hindi lang daw iniingatan, thank you po, hindi lang daw iniingatan ang dila, ang iniingatan daw ay yung puso na nagdidikta ng sinasabi ng dila. Kaya ingatan ng puso. Oh, excuse muna ha. So refreshing. Salamat po. Okay. Tuloy. Ano sabi ni Paul? Di ba nakakwento ko sa inyo, ang lala nung naranasan ni Paul, pero sabi niya, I thank God every time I remember you. Bangis, no? Alam niyo, yan ang isa sa mga paborito kong verse, lalo na nung high school ako nung binata pa si Pastor. Yung Philippians chapter 1 verse 3. Gamitin ko yan kay Pastora I thank God every time I remember you. I constantly mention you in my prayers. Naks naman! Galawan. Okay. Kaya yung Philippians chapter 1, benta yan sa akin. Titingnan ni James, titingnan. Ay, sinesave ni Jan, talaga naman. Okay. SS daw naman sabi ni Bieber. Screenshot. Okay. Sabi po sa Philippians chapter 1 verse 4. Philippians chapter 1 verse 4, in all my prayers for all of you, I always pray with joy. Wow. I always pray with joy in all my prayers for all of you. Diba? Siyempre, kaya naman daw may kagalakan si Paul habang ipinagpe-pray ang Church of Philippi kasi syempre ang pinagpe-pray niya naman magaganda. Baka naman kasi iniisip mo, ako may masaya din pag ipinagpe-pray ko po yung aking mga kagalait at sasabi ko, Lord, sige pahirapan niyo yan. Ayos yan, Lord. Hindi gayon. Praying positively for people will change both your attitude and the other persons. Ano ibig sabihin? Alam niyo kapag ipinagpe-pray mo yung isang tao, may nangyayari sa kanila kasi may ginagawa si Lord habang nagpe-pray ka. Sino nag-a-agree doon? May nangyayari rin sa'yo. Kasi syempre, pag nag-pray ka, ang kausap mo si Lord. Sino rito pagkausap si Lord mabait?
Sino rito pagkausap si Lord mabait? Sino rito kaya mong magmaldita kay Lord? Ay Lord, ganito talaga ako. Ikaw ang lumikha sa akin, kaya alam mo. Walang ganon. Talagang basta kapag lumapit ka kay Lord, Lord, naku, surrender ako, taas ng dalawang kamay, paa, paa. Oh, kaya kahit pa anong sama ko, Lord, pag dating sa iyo, talagang mabait ako, mabait. Di ba? Kaya alam niyo yung prayer, may ginagawa doon sa pinagpe-pray mo, may ginagawa rin sa iyo habang nagpe-pray ka pa lang. Pinababait ka. Oh. Pastor, bakit ako hindi masyadong mabait? Bakit di ka nagpe-pray? Oh, wag mo tingnan ng katabi mo. Kayo yun. Tayo yun. Okay. Kasi ganun daw yun eh. Kung saan o kung kanino ka nakababad, nagiging ganun ka. Dahil yung mga life group ni Pastora Nika, sama kay Pastora Nika, yan lahat mahihilig na sa Starbucks. Dati naman di nakakaparoon. Nakiki-SB lang, SB yun, pero hindi nakakapunta doon. Nakikisilip lang sa pinto, hindi nakakapasok. Ngayon, talagang laging, so SB tayo, naks naman. Nalapatan lang ng SB minsan eh. Hindi kasi kung saan ka nagsasasama, ganyan talaga. Diba? Ito yung life group ko, pupogi. Kaya nagsasasama ako sa kanila. Yun. Akala niya dahil nagsasasama sa akin, kaya ako nagsasasama sa kanila. Kaya pili yan eh. Pinipili ko yan. Pag nakita ko, may life group kayong pogi, kukunin ko na yan. Nasama ko doon sa akin. Biro lang. Okay. May papakita ko sa inyo. Alam ko, mag-a-agree kayo dito eh. People may resist our advice. Tama? Reject our suggestions. Tama? And not accept our help. Tama? But they are powerless against our prayers. Lalo yung tataka ka yung magkakasama na sa bahay, hindi nag-iimikan eh. Ang malupit, magkasama sa kwarto. Ang mas matindi, magkatabi sa kama. Ang pagitan ay unan. Tapos nung nagagalit na dahil pagayon-gayon yung asawa at nalapat doon sa balat nung isang galay, ayaw nga dumikit. Nagpatas na ng nag-asinta na, nagpatas na ng hollow blocks doon sa hanggang saan ang pride mo, di ba? Parang ganun yun. Nakita nyo na yon, yung umuusod na ganyan, hanggang nakarating sa kanto, nakarating na sa kaya naman na. Yang mga tao, lalo pag mas maloob sa iyo, hindi yan tatanggap ng advice, hindi tatanggap ng suggestion, lalong di tatanggap ng tulong. Pero wala silang katanggi-tanggi sa prayer. Bakit? Pag pinag-pray mo miski ayaw niya, tatalab sa kanya yung. So, syempre naman, sinasabi ko uulitin ko lang, prayer namang maayos. Huwag mo naman pagpe-pray na, sige na Lord, mabait naman po, aring taong arikunin nyo na. Hindi gayon. So, taong simbahan naman po yung biyanan ko, alam nyo na Lord. Hindi gayon. Okay. Philippians chapter 1, verses 9 to 11. Napapansin nyo, halos diyan lang tayo naikot no? Basa. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and in depth of insight. Verse 10, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ. O tulungan niyo naman ako. Verse 11, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Alam niyo kung ba't blessed tayo sa church? Kasi natuturo at natutulungan tayo kung anong ibig sabihin ng mga pinagbabasa natin. Sino naintindihan yung binasa niya? Wow, bless. Okay. Sabi doon, prayer daw ni Paul ay ito. Yan ha. Pwede kasi natin gawing model ito on how to pray for our loved ones. Sabi, the first part tells about that your love may abound. Diba? Your love may abound. So ano ibig sabihin doon? Pag pinagpe-pray pala natin yung mga loved ones natin, pray that they will grow in love.
Yun. Wag mong ipag-pray na, Lord, turuan niyo po siyang mahalin ako. Mas parang selfish eh. Ano? O Lord, turuan niyo po kung siyang maging mapagmahal sa mga anak niya. Eh, baka naman mapagmahal nga na, iba lang ang language of love. Diba? Baka kasi, ang language of love na ine-expect ng anak ay time. Tapos ang language of love naman ni tatay ay to provide. Love pa rin. Magkaiba nga lang. Hindi lang nagkakatagpo. So, nung yung pagpe-pray, pray that they will grow in love. Ang sabi nga, that your love may abound. Sumagana. Ibig sabihin, hindi lamang sa pagpo-provide, kundi matuturing magmahal in all aspect. Hello? Diba? Ang gandang model of prayer nito. Ano pa? Pray that they make wise choices. Sabi doon, that they discern what is best. Ayun, no? Discern what is best. Ano yon? So, you will pray that they make wise choices. Lord, turuan niyo po rin aking asawa na maging matalino sa bawat desisyon niya. Yung tipong ibibili na lang ng pang-ulam, ay ibibili pa ng pampulutan, wag namang gayon, Lord. Diba? Nakita ninyo? Yung mga tipo namang sa halip na ibibili pa ng concentrate at ng multivitamins at panturok, iibili na lamang ng mga kailangan ng bata. At hindi laging yung bunsong ang inaalagaan. Bunsong ilalaban ng linggo. Diba? Everybody say, pray that they will make wise choices. Diba? Maging matalino sa mga desisyon sa buhay. What else? Sabi diyan, be pure and blameless. Ano ibig sabihin yan? Ipag-pray mo rin pala na ang lagi nilang gawin ay kung ano yung tama at mabuti. Pray that they will do the right thing. Yung pure at blameless. Diba? Yung mga tipong, Lord, i-bless nyo naman po rin aking anak na ang kanyang gawin na lang lagi ay kung ano yung tama at kapaki-pakinabang. Lord, yung inyo naman pong biyayaan ng anak ko na mas mahaba ang oras sa pagre-review kaysa panonood kay Mangkok at saka kay Sandok. O yan. Sino pa yung mga kuk-kuk na yan? Kamag-anak yan. Diba? Ano pa? The fruit of righteousness. Doon sa verse 11, anak, naroon yan. Filled with the fruit of righteousness. Ano ibig sabihin naman yan? Ipag-pray din daw pala natin that they will live for God's glory. Lord, ang prayer ko po, hindi lamang po ako ang nakaka-glorify sa inyo, sa pamilya ko. Pati po yung aking mga anak, pati po yung aking asawa, ay magamit for your glory. Diba? Kasi pag nangyari iyon, ako, napaka-bless mo. Yan, ang magandang formula on how to pray for your loved ones. Alam mo, marami sa atin, magaling tayong mag-pray kapag merong crisis o may kinakaharap na pagsubok o problema yung mga mahal natin sa buhay. Sino rito kapag merong kang kapamilyang may sakit, ipinagpe-pray mo? Siyempre, nagumaling, na hindi lumala. At hindi kunin na ni Lord. Hindi gayon. Nagumaling. Pinagpe-pray mo nga. Tama ka? Hindi yung pastor, alauna, imedya ng madaling araw. Pastor, ipag-pray nyo naman po ang aking anak. Anong ginagawa mo? Di kinariyahan. Gigisingin mo pa ako. Diba? Kaya mo yun. Kaya mo yun. Pero okay lang chat me. Wag lamang nyo akong tatawagan ng 10 oras. Okay. Magaling tayong mag-pray doon sa mga ganong pagkakataon. Pero, maganda rin naman na maging prayerful na tayo for them habang wala pa ang crisis. Sabi nga, prevention is always better than cure. Di ba? Huwag yung ipagpe-pray mo na kapag ka windang-windang na ang buhay, Lord. Nilalapit ko rin po sa inyong anak ko, windang-windang na ang buhay. Ba't nga ngayon? Ba't nga ngayon mo inilapit? Ayaw. So, doing so will transform our relationships with them. So, sabihin nga natin lahat, sa biyaya ni Lord, ipagpe-pray ko lagi ang aking mga loved ones. Uy, pakinig kayo ni Lord, ha? Pakinig kayo ni Lord. Palakpakan nga natin si Lord, yung mga magpe-pray nga. Praise God. Okay, number 3. Ngayon, ulitin ko lang, ang pinag-uusapan po natin, paano mo pa mai-enjoy ang buhay ng mga mahal mo sa buhay more?
mas lalo mo pang ma-enjoy ang buhay ng mga mahal mo sa buhay. Number 3, be patient with people's progress. Diyan tayo minsan nagkakaproblema din. Kaya di natin ma-enjoy ang buhay ng ating mga mahal sa buhay kasi naiinip tayo sa pagbabago nila. Naiinip tayong maayos sila. Ay, tagal na tagal ko na yung sinasabi sa taong iyan. Paulit-ulit na lang. Tuwi na lang kami magpapangita. Iyon na lang ang sinasabi ko. Ika'y magbago ang buhay. Baguhin mo yung sarili mo. Ayusin mo yung sarili mo. Sino pa bang aayos ng sarili mo kundi ikaw? Sino pa bang tutulong sa iyo? Ibig sabihin, tuwi daw nagkikita sila lagi niyang sinasabi. Ay, paano mababago yung tuwi na lang nagkita gayon ng style? Ay, ang sasabihin ng isa, ayaw ko na nga makita yan. Tuwi ko makikita gayon. Kahit maraming tao, gayon ang mag-iimik sa akin. Ay, parang yun yata naman talaga iniisip nila sa akin, hindi ka ko nagpapakagayon na nga. Be patient sa progreso nila. Lahat tayo under construction. Sino rito perfecto na bukod sa akin? Sabi ko na sa inyo, ko lang eh. Joke, wala. Lahat tayo ay under process. Lahat tayo pinoproseso. Lahat tayo pag pinilit, ipinasa sa QA, bagsak, ibabalik, reject. Bakit? Wala. Sablay lahat. For everyone falls short of the glory of God. Sablay lahat. So be patient. Taas na standard natin minsan eh. Kaya sa halip lumapit, lumalayo eh. Sa halip makuha ang loob, lumalayo. Bakit? Gusto mong pilipitin eh. Gusto mong baguhin. Ayaw ko pa nga. Ayaw ko. Digger na. Pakanan. Hindi. Pakalima. Wasak. Ang manibela. Sira ang alignment. Kaya ayaw na lumapit. Lalong hindi mag-enjoy ang buhay. Philippians chapter 1 verse 6. Tingnan sabi ni Paul. God is the one who began this good work in you. Malinaw na? Si Lord ang kumikilos sa iyo. And I am certain that He won't stop before it is complete on the day that Christ Jesus returns. Alam niyo kung anong meron kay Paul? Kaya siya patient sa progress ng mga tao sa paligid niya. Kasi alam niyang it is not him changing that person, but it is God moving in their lives. Hindi ko kayang baguhin yung tao. So kung anong meron nangyayari ngayong maganda, I will celebrate that. I will look at the progress and I will be patient. Kasi yung ibang ina-expect from 1, 10 agad, tapos 20, tapos 100, tapos 1,000. Paano kung ang ginagawang pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao, nung pamilya mo o nung loved ones mo ay 1, 1.01, 1.011. Paano kung ganyan lang ang progreso? Tapos, after 5 years, 1.05. Parang bumabala ang lalo, sorry. 1.5, ayun, 1.5 na. Di ba? Ang atin, ang gusto natin, from 1, 10, 20, 100, 150, 1,000. Gusto natin ganun eh. Maging matyaga. Diyos ang bumabago, hindi ikaw. Ang pag-ibig ng Diyos ang kumikilos, hindi ikaw. At never mong mababago ang kapwa mo. He looked at their potential and was patient with their progress. Tingnan mo, kahit yung mga little by little progress, palakpakan mo siya doon. I-celebrate mo. Oh, di ba? Yung tipong, yung halimbawa, yung anak mo, 14 o 15 o 16 o baka 20 years old na, nakabisado na niya sa wakas ang multiplication table of 3. Yung iba sasabihin, ang pagkaka-BO ng anak ko, ay, walastik, kung kailan 20 na, nga ngayon nasa ulo yung 3, by 3 eh. Ay kung nga ngayon lamang pa rin siya doon sa hindi alam yaon. Kulang lang tayo sa appreciation. Laging tinitingnan natin kung nung pangit. Tingnan mo yung katabi mo. Oh. Appreciate. Lagi na lang. Galing-galing tumingin ng progress ng mga katrabaho.
Yung manager, halimbawa, o yung supervisor, o halimbawa, life group leader ka, very nice, ang galing. Keep up the good work, good job. Pagdating sa bahay, ano ba naman yan? Hanggang ngayon hindi niyo pa alam yan! Ano ba yun? Kulang sa patience kung saan. Ganun daw talaga yata ang tao. Pero hindi ko yung tinatanggap. Mas pasensyoso tayo sa mga mahal natin sa buhay. Amen ba? Amen. Mas gracious o mabiyaya tayo sa mga loved ones natin. Amen ba? Amen. Amen. At talagang dapat ganun. Kabait sa girlfriend sa kapatid di pagkakatapang. Huwag gayon. Kung slow learner, wait for them to learn. Ulitin ko. Makinig. Kung slow learner, di wait for them. Anong gusto mo? Bababagin mo? Dahil mahina. Tatalas ka kaya yon? Pag binabag mo, baka lalong lumuwag. Baka lalong humina, baka lalong maalog. Baka ma-depress. So kung slow learner, wait for them. Hintayin mo. Ano kang gagawin? Okay. May magtropa. Sabay nag-apply ng trabaho. Yung isa natanggap, yung isa hindi. Nag-usap ngayon. Sabi nung natanggap, anong nangyari pare? Ay, ba't di ka natanggap? Ala, sa interview ako nagka-problema. Pasana-sana sa interview. Bakit? Ano ba nangyari? Ano ba sabi sa iyo? Ay, di okay na. Nasagot ko naman na yung mga unang tanong. Ang huling tanong sa akin Ano daw ang maiambag ko sa kumpanya? Ano daw ang huling tanong? Anong maiambag ko sa kumpanya? Yan sinagot mo. Yan sagot ko Kaya nga ako nag-a-apply, wala akong pera, tapos ngayon pa lang, ambaga na. Ay, hindi nga natanggap. Ano kaya sa tingin niyo, anong reaksyon ng tropa? Namang ka na. Di ba? Pero, anong lesson? Huwag maging kagaya noong tropa. Be patient. Ano bang gagawin? Hindi abot ng utak Ay, ano daw iaambag sa kumpanya? Sa kumpanya. Ang sagot kaya nga ako nag-a-apply, wala akong pera, tas ambaga na agad. Nag-a-apply pala ako, ambaga na agad. Naku ba tatawa-tawa kayo. Kayo rin naman yata sa life group gayon. Pag ambaga na, naku, ako may gagawin kuya. Mama, sorry ha. Kain tayo, life group tayo, KKB ha. Naku, ako nga pala may pasok. Mahirap pag nag-aambag na. Hindi nagkatrabaho, takot umambag. Walang takot umambag dito. Kasi ang mga JA1 San Jose people ay mga generous. Super blessed. Blessed to be a blessing. Amen. Malapit na ako matapos. Okay. Meron akong isang nakitang katotohanan. Mankind is a great starter but a bad finisher. Alam niyo mga tao, magaling tayo sa simula. Magaling tayo sa simula. Sino rito mga nag-aral mag-gitara? Umami na kayo. Sino rito yung na-master mo ang intro ng Magbalik? Pero hanggang doon lang. Bakit? Ang galing natin sa start. Ang galing natin sa simula. Ang tawag ay intro boys. Ang galing sa simula. Ang prayer ko sa mga nag-MGR ha. Yung iyong devotion. Baka magaling sa simula. Hindi. Hanggang wakas. In Jesus' mighty and conquering powerful name. Laki ng pangangailangan. Okay. Kaya anong gusto ko makita ninyo? Man doesn't always finish what he starts. And that's the truth. Magaling tayo sa simula, pero ito ang maganda. But God always finishes what He starts. Tayo magaling sa simula,
hindi natin natatapos, pero si Lord, tinatapos niya ang lahat ng sinisimulan niya. At ang pangako ng Diyos, ang mabuting bagay na sinimulan ko sa inyo ay hahayaan kong makarating sa kakumplituhan nito. And it includes your loved ones. It includes your parents. It includes your kapatid, your asawa. Ang mabuting bagay na sinimulan ni Lord sa iyo at sa pamilya mo at sa mga mahal mo sa buhay, hahayaan niyang makarating sa kakumplituhan nito. Amen. Amen. Tatapusin at kukumplituhin pala naman ni Lord. Di wag ka mainip. Ba't tumahimik na kayo? Di wag tayong mainip. Intayin natin. Katagal, pastor. Si Lord nga hindi nainip, tapos si mainip, ano ka? Mahigit ka pa sa Diyos? Kailan kaya nga mababago yung bayaw ko? Kailan nga kaya mababago yung tiyo ko? Kailan nga kaya mababago yung aking asawa? Yung aking manugang? Mababago yan. Aayusin niya. Dahil ang mabuting bagay na sinimulan ni Lord sa kanila, hahayaan ni Lord makarating sa kukumplituhan. Di pagtiwalaan mo ang Diyos. Kasi kung si Lord ay patiently waiting for them, willingly and patiently waiting for them, so as we, dapat tayo din. Amen ba, church? Ayan. So, mangyayari, sa halip na magkakakiskisan at hindi mo na mai-enjoy ang relationship with one another dahil sa pagiging mainipin sa pagbabago nila, hindi na mangyayari yon. Magpo-focus ka na lang sa how to love them and how to show your love while patiently waiting for them to grow, to mature, maging umayos. Amen? Diba? Okay, palakpakan muli si Jesus bago tayo mag-proceed sa last. Number 4, love people from the heart. Mahalin mo nang galing sa puso mo. Tingnan mo, sabi ni Paul. Philippians chapter 1 verse 8. God knows how much I love you and long for you with the tender compassion of Christ Jesus. Alam ng Diyos kung gaano ko kayo mahal. Alam ng Diyos kung gaano ko kayo kamahal. At ako ay naglolongsara sa inyo with the tender compassion of Christ Jesus. Everybody say compassion. Alam niyo, ang kailangan hindi lang love. Ang kailangan talaga compassionate love. Kasi madaling mahalin ang kaibig-ibig. Madaling mahalin ang kamahal-mahal. Pero iba ang usapan pag hindi nakaibig-ibig. Iba na ang usapan pag mahirap ng mahalin. Sino rito yung may kilala? Yung taong kakaawang hindi sinupin, ang hirap din namang mahalin. Di ba may ganyan? Yung kakaawa namang di sinupin nakikita mo wala nang nasama nag-iisa na lang lagi siya na lang, wala dahil ang ganda ng ugali sobrang ganda in Jesus' name. Pag minahal mo naman, you will be overwhelmed naman sa ugali niya. Nakakapagod, nakakasawa. Pag iniwan mo naman, nakakaawa, wala nang magtiyaga. Hello? May kilala kang ganon? Opo, ako po. Ikaw ka. Diba? So love ay hindi sapat. Ang kailangan talaga, compassionate love. Kaya sabi ni Paul, compassion. Tender compassion of Christ Jesus. At hindi basta compassionate love lang. Compassionate love na kagaya ng compassion ni Jesus sa atin. Gaano katyagas ang Diyos sa atin? Gaano kapasensyoso ang Diyos sa atin? Kaya kapag nahihirapan na pala tayong magpasensya, pag nahihirapan na tayong umunawa, alalahanin na lang natin kung paano lagi tayong inuunawa at pinagpapasensyahan ng Diyos. Lagi akong may utang na pag-ibig, lagi akong may utang na pangunawa, lagi akong may utang na pasensya sa Diyos. Kaya kung ako ay tumatanggap ng gayong bagay, marapat din lamang na ako ay magbigay ng gayong. Sabi nga tumanggap ng kapatawaran, di marapat lagi magbigay ng kapatawaran. Sino ga naman tayong tumanggap tapos hindi tayo magbibigay? Anong tawag doon? Madamot. So loving people begins with understanding why they act the way they do. Hindi pala dapat talaga natin tinitingnan kung anong ginagawa nila o yung kilos nila, bagkus ang dapat palang inaalam natin,
Bakit sila kumikilos o gumagawa ng bagay na ganon? Bakit? Huwag laging yung tinitingnan yung ano. Ano yung ginagawa? Ano yung ugali? Ano yung style? Ano yung nakakayamot? Hindi. Ang tingnan mo ay yung bakit. Bakit siya nakakayamot? Bakit siya tamad? Bakit siya ganon? Laging merong reason. Di pwedeng walang dahilan. Lahat may purpose. Naniniwala kayo? Kaya lahat, pati yung mga bad attitude, may cause. May dahilan, may purpose. Bakit? Yun ang alamin mo. At ang tawag doon, compassionate love. Pag yung willing ka to know the whys. Oh, yung iba kasi laging the X lang yung tinitingnan eh. The X. Ano? Alamin mo yung why. Why? Kapalit-palit ba ako? Di ba? Oh, yun. You know, alamin mo yung why. Ang tawag doon, compassionate love. If you're willing to know the whys. Bakit? You can't love people you don't understand. Di ba? Hindi mo talaga kayang mahalit, hindi mo talaga mamamahal ang taong hindi mo kayang unawain. Because if you care, you'll be aware. If you really care, you'll be aware. If you really care, you will know the whys. Hindi yung, ayaw ko na diyan, kasama na ugali. Hindi mo man lang inalam, ba't nagkaganyon? Ay, pagkakasungit-sungit naman na yan, lagi na lang, lahat ako, kasungit-sungit. Bawat kilos ko, bawat imi ko kurit, ayaw ko na diyan, break na kami. Hindi mo inalam, bakit ka kinukurit? Baka naman nakaka-offend ka na. Hello? Hindi mo talaga makakayang mahalin ng taong hindi mo inuunawa. At magsisimula po ang pag-unawa pag nagsimula kang matutong makinig. Alam niyo ang problema sa pamilya minsan, madalas, kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, kulang sa pakinig. Kaya ang sabi ng Bible, maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, marahan sa pagkagalit. Anong nangyayari? Baligtad ay? Ayaw makinig, mabilis magalit, sobrang bilis magsalita. Kaya nagkakaribaw, kaya nagkakagulo. Walang makinig walang ayaw makinig, lahat may gustong sabihin, lahat ay lawyer. Lahat attorney. Oh, ang problema, walang hukom na nagpupupukpuk at order, wala. Parang sa school, pag recitation, nakaubob. Pag nasa mang inasal, rice pa. Church, bakit tayo ganun? Ano? Learn to listen. Alam niyo, may pinapractice po kami mag-asawa. Maliliit pa po yung anak namin eh. Di ba masyadong maliit, pero bata pa. Pero malaki, pero bata pa. Yung anak ko po, ang pinakamalaking kinder sa school nila. Hindi lang sa section ha, sa buong school nila, siya ang pinakamalaking kinder. Kahit sa mga kabatch ng lalaki, mas matangkad pa rin siya. Ano? Ang prayer ko tumangkad ng tumangkad. Kasi gayan din ako noon eh. Okay. Hindi ko alam kung ano yung tawa nyo eh. Ako yung mababa pero ako malapad. Joke lang. Okay. Ito yung pinapractice namin mag-asawa. Pag may nangyari, hindi maganda o may nagawa yung anak namin, syempre panganay ha. Yung panganay, si Elise kasi 2 years old pa, baby pa yun. Ano? Pinapakinggan namin siya. Tinatanong namin, what happened? Why? Bakit ka nagligalig? Ba't ka nag-iiyak? Inaalam namin why. We're practicing na makinig. Bakit? Kasi nakita namin na ang hirap ng makinig habang tumatanda na. Makinig sa anak, ang hirap ng makinig sa anak. Kaya we start early. Para masanay kami na hindi lang lagi naming inuutusan ng anak naming makinig ka. Di ba sabi doon sa lumang kanta? I was once you're like now, where I am ordered to be listened. Di ba? Ayan.
Ngayon pa lamang nagpa-practice na kami. Para habang lumalaki mga bata at kami umiidad din, nasanay na kami na hindi lamang kami ang pinapakinggan, nakikinig din kami sa kanila. So yung iba ng mga magulang, hindi pa huli. Hindi pa huli. Abot pa. Listen to them. Bakit? Kasi kapag ka nagsisimula pa lamang sila, at ikaw ay nagsimula rin agad ng iyo, kanino pa yan magsasabi? Kaya yung iba ayaw na magsabi. Pag may problema, tinatago na. Iniipit, hanggang sa lumalaki na, hindi na maipit. Hindi pa rin sinasabi, ano yan? Kabag lang, mami. Ba't lagi ka naka-jacket, kabanas-banas? Ito pong pormahan ngayon. Hindi masabi-sabi. Bakit? Dahil maliit pa lamang may gustong sabihin, tumahimik ka, nangangatwiran ka na naman. Liit na liit mo pa, wala mo nagtuturo sa iyo. Yo. Kaya ayaw magsabi. Takot eh. Mamumura lang ako. Sinong may alam? Barkada. Sinong may alam? Yung boyfriend, panay namang pang-uuto. Oo, tama yan, sa akin ka magsabi. Mga boyfriend namang uuto. Nakaw. Patience. Love. Girls, ha? Pag yung inyong mga boyfriend na yung mga uuto, walang boyfriend na mga uuto dito. At wala rin namang girlfriend na uto-uto. Alam mo, mahirap talaga dito sa labas, magastos. Sa bahay na lang tayo. Sa bahay? Sa bahay? Tumigil? Okay. Ayun. So nakikinig kami, pinakikinggan namin si Queen, tinatanong namin, what happened? Why you cried? Kasi po, ganyan. Okay. Kay Elise po, pinakikinggan ko rin, hindi ko maintindihan eh. Hindi maintindihan eh, Chinese eh. Mommy, Daddy, Mommy at Daddy ang tawag sa amin. Pag naglalaro, pag may kailangan na Mama, Papa. May natututunan ka kaya? Praise God. Palakpakan natin si Lord. Madalas doon tayo kulang sa pakikinig. Last ng kwento. Meron pong isang pamilyang sabay-sabay kumain. Yan. At habang kumakain po sila, yung batang anak nagtanong doon sa tatay. Tatay, Daddy, yun po bang mga caterpillar ay nakakain? Yung gapoy, healthy ga po yung caterpillar, masustansya ga po yung caterpillar. Sabi nung ama, anak! Di kayo kasasabi ko sa iyo, yung ayaw kung kayo nag-iimik ng mga gayang bagay pag nakain tayo. Hindi maganda. Ay, dito mahimik na payuko na yung bata, paiyak na. Namura eh. Sabi nung ina, talaga naman na rin, isang ari, agad naman na yung nakasinghal eh. Anak, bakit ga? Bakit mo na itanong? Hindi anak, hindi dapat kinakain yung caterpillar, madumi iyon. Bakit mo na itanong? Sabi nung anak, kanina po kasi may nakita po akong caterpillar doon sa lettuce ni Papa. Wala na po ngayon. Nawala na po. Kanina po naroon pa, kaya ko po itinatanong. Ay, nagalit na po ang papa, tumahimik na ako. Ay, ano na? Wala na po ngayon. Dali mo? Kalig. No. Anong lesson? Makinig sa anak. Matuturing makinig sa anak. Two-way ang communication, ha? Huwag laging isiping alam mo ang lahat. Hindi mo alam ang lahat, miski pa'y kay magulang. Di natin alam lahat. Hindi mo alam, baka may tilas na dyan sa ulam mo. Okay. Philippians chapter 1 verse 8, Paul said he loved the church of Philippi with the tender compassion of Christ Jesus. Everybody say, tender compassion of Christ Jesus. Paano magagawa ang mga pag-ibig na itong pinag-aaralan ngayon? Through Jesus, and only through Jesus working through us, kaya nating magmahal ng kagaya ng mga pinag-uusapan natin. So, bottom line pa rin ito, you need Jesus in your life. We cannot give
what we do not have. Hindi mo kayang ibigay ang gayong klaseng pag-ibig kung wala kang tinanggap na gayong pag-ibig. Lalo na you came from that kind of family, tapos you're expecting na kaya mong magbigay ng ganitong klaseng love from yung background ng pamilyang pinanggalingan mo. Laging lilitaw at lilitaw kung ano yung natanggap mo eh. That's why you need Jesus in your life. That's why you need the love of God to overflow in your life, at wala ka ng ibang tendency kundi mag-umapaw at i-share din yun sa iba. Okay? Romans chapter 5 verse 5, last verse for today. God has poured out His love into our hearts by means of the Holy Spirit, who is God's gift to us. Anong ginawa ni Lord? Ibinuhos daw niya yung love niya sa atin. Ang kailangan mo tanggapin iyon. Tanggapin yung love na yun ni Lord, upang sa gayon, magkaroon ka rin ng kakayanan to love other people, most especially your loved ones, the way God is loving you. Amen? Life is too short to not enjoy the people in your life. Ulitin ko ito, dahil ito'y katotohanan, pampagising. Life is too short to not enjoy the people in your life. So instead, na mag-stick ka, tumambay ka sa mga sama ng loob at hinanakit, forgive, let go, and let God. And be reminded ng mga napag-usapan natin, at lagi mong alalahanin, life is too short para magtampo sa tatay. Life is too short para magtampo sa ina. Life is too short para makipag-away sa asawa. Life is too short para makipag-gigil at makapagmataasan sa kapatid. Life is too short. Love your loved ones. If you don't learn to enjoy those whose God has placed in your life, you will be miserable. Magiging malungkot ka pag hindi mo natutunang i-enjoy ang mga taong inilagay ng Diyos sa paligid mo. That's why you need to learn how to respond to them the way Jesus did. Laging WWJD. WWJD. Ano yun? What will Jesus do? Kapag inaaway ako ng asawa ko, WWJD, what will Jesus do? For sure, He will forgive. And He will know the why so He can understand. Pag hindi na kami magkaintindihan ng kapatid ko, WWJD, what will Jesus do? No? What will Jesus do? Pag hindi na kami magkasundo ng tatay ko, WWJD, what will Jesus do? Di ba? Laging ganun. Laging ganun. So ang prayer natin as we end, Lord, teach us to love how You love us. And let us enjoy the lives of our loved ones. Sinong gusto? At yun din ang prayer niya ngayong araw na ito. Amen. I want you to stand up. If you are that person na ang prayer mo, Lord, gusto ko po ma-enjoy ang buhay na ito by means of enjoying the lives of my loved ones. If you are that person, I want you to close your eyes. I want you to join me in this prayer. Sabihin mo na nanggagaling sa puso mo, Ama namin Diyos, marami pong salamat sa buhay ng aking mga mahal sa buhay. Patawarin niyo po ako sa mga pagkakataon na hindi ako nakapagpakita ng pasasalamat, hindi ako nakapagpakita ng pag-ibig sa aking mga mahal sa buhay. Biyayaan niyo po ako, O Diyos, na i-enjoy, maging mapagpasalamat, at maging mas mapagmahal pa sa aking mga loved ones. Bless my family. Bless my loved ones. Bless everyone na dinala mo sa buhay ko. And Lord, gawin niyo rin po akong pagpapala sa kanila. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Let me pray for you, church. Lord, I pray for your church. Inilalapit po namin sa inyo ang aming mga buhay. Salamat for reminding us how blessed we are na kami ay may mga loved ones. Thank you, Lord, for reminding us how blessed we are na kami po'y napapaligiran ng mga taong ipinagkaloob, pinagkatiwala mo sa amin. Lord, hindi po kami magpapaka-plastic. May mga hurts, may mga disappointments, may mga sakit
kaming nararamdaman, naranasan with them. Pero Lord, help us, bless us, na wag nang laging tingnan, tambayan yung mga bagay na yun. Bagkus turuan niyo po kami na maging mapagpasalamat sa mga bagay na karapat-dapat namang ipagpasalamat patungkol sa kanilang mga buhay. Lord, turuan niyo po kaming maging pasensyoso, willing to wait hanggang sa sila'y maayos, mabagot, matapos mo yung magandang bagay na sinimulan mo sa kanilang buhay. And Lord, we pray, teach us to understand them. Teach us to listen. Teach us not just to love them, but to compassionately love them the way you're loving us compassionately. Thank you so much, Father, and we pray, declare long, abundant, and satisfied life sa aming mga mahal sa buhay. Mahaba pang buhay. Lord, gusto naming makasama pa sila ng mahaba. We sorry for the times na we acted, we thought, we talk as if ayaw na namin sa kanila. We ask forgiveness, Lord. Lord, ito po ang aming heart's desire. We want to spend more time with them. We are grateful for their lives. Lord, bless them. Hindi lang mahabang buhay, Lord, kundi yung buhay na may pagkakilala sa iyo. Lord, we pray na sa soonest time, makakilala rin po sila sa inyo. Bless them, O Lord. Bless our families. And thank you kasi ang mabuting bagay na sinimulan niyo po sa aming sambahayan ay hahayaan niyong makarating sa kakumpletuhan nito. Thank you so much, Father. Bless every family ng mga naririto, O God. We entrust and dedicate to you the lives of our loved ones. Bless us, O God. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Lakpakan po natin si Lord. Sige po, makakaupo na po tayo. God bless you.